Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners saan man sa mundo. Narito po ang panibagong kwento na handog ko sa inyo. Halina't pakinggan natin ang kwentong pag-ibig ni na Alessandro at Celestine. 30 nani na ang napaalis ni Bella. 30, hindi 20, hindi rin 29, kundi eksaktong 30. Sa loob ng marangyang opisina ng De Luca Holdings sa BGC, nakasandal si Alessandro De Luca sa kanyang ergonomic leather executive chair. Marahan niyang hinihilot ang bridge ng kanyang ilong habang nakatitig sa mga papel na nakalatag sa kanyang mahogany desk. Siya si Alessandro, 33 years old, Italian-Filipino billionaire at ang kasalukuyang Chief Executive Officer ng pinakamalaking conglomerate sa Asia. Kilala sa mundo ng negosyo bilang malamig, seryoso, walang awa sa negotiation room at certified workaholic. Ngunit sa kabila ng bilyon-bilyong piso sa kanyang bank account at sa kapangyarihang magpasunod ng libo-libong empleyado, may isang tao lang sa mundo na kayang magpaiyak sa kanya ng walang luha. Ang sarili niyang 6 na taong gulang na anak, si Isabella Bella De Luca. Sir Alessandro, natrap ulit sa pantry ang applicant number 30. Yung number 31 naman patakbong lumabas ng gate habang sumisigaw may multo daw sa nursery. Kaba at alanganing ulat ng sekretary niyang si Mark. Napabuntong hininga si Alessandro habang hinihilot ang sumasakit niyang ulo. Pagod na siya sa mga ginagawa ng anak pero wala siyang oras dahil tambak na board meetings at mergers. Find another one. Double the offer if needed. Malamig ngunit halatang pagod niyang utos. Sir, triple na po ang sweldo natin sa market rate. Mauubusan na raw ng matatapang na aplikante ang agency. Di na sumagot si Alessandro. Kinuha niya ang kanyang jacket at susi. Cancel my 3 o'clock call. I'm taking a break. Kailangan niya ng hangin at kape kahit anong makapagpapaalala na may kontrol pa rin siya sa buhay niya. Paglabas niya ng De Luca Tower, naglakad-lakad siya papunta sa isang malapit na upscale cafe. Ngunit bago pa siya makapasok sa pinto ng cafe, nahagip ng kanyang paningin na isang eksena sa gilid ng pedestrian sidewalk. May isang maliit na lalaking bata na nagtatapon ng matinding tantrum sa tapat ng isang toy store. Umiiyak to ng malakas, nagtatadadyak sa semento at sumisigaw dahil ayaw siyang bilhin ng kanyang ina na isang napakamahal na limited edition robot toy. Ang ina ng bata halatang hiyang-hiya, namumula ang muka at pilit na sinusuyo ang anak gamit ang mga pangako at banta. Sige na baby, stop crying na, bibili natin next week. Sa gitna ng kaguluhan, may isang babaeng naglalakad papalapit. Suot nito ang isang simpleng maong pants, white linen blouse at may nakasabit na canvas tote bag sa kanyang balikat. May dating. Di siya mukhang mayaman pero matuwid ang tayo. Sariwa ang muka at may mga matang bakas ang kakaibang tapang at talino. Ito si Celestine Alonte, 25 years old, independent, palaban at isang dating preschool teacher na kasalukuyang naghahanap ng bagong racket matapos magsarado ang pinapasukan niyang maliit na pribadong paaralan. Lumapit si Celestine sa nagwawalang bata. Hindi siya nagpanik, hindi rin siya nairita. Sa halip, lumuhod siya upang maging kapantay ang lebel ng mata ng bata. Hindi niya sinuyo ang bata at lalong hindi siya nagpakita ng awa sa maling pag-uugali nito. Tumingin si Celestine sa bata nang may kalmado ngunit direktang ekspresyon. Okay lang umiyak, maikling pahayag ni Celestine sa malinaw at seryosong boses. Ilabas mo lang yan, pero hindi ibig sabihin na kapag umiyak ka, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Napatigil sa pag-iyak ang bata, nagulat sa kakaibang tono ng babae. Tumingin to sa kanya habang nakabitin ang luha sa mga mata. Umiyak ka pa kung gusto mo, dagdag na Celestine habang nakatitig sa mata ng bata. Pero ang pera ng mommy mo hindi lalabas sa bulsa niya dahil lang nagtatalon ka dyan sa kalsada. Matatapos ang araw na to na maingay ka, puyat ka at wala ka pa ring daruan. Choice mo yan. Ilang segundo ang lumipas. Tumahimik ang buong paligid. Ang bata na kanina lang ay mukhang sasabog sa galit, dahan-dahang nagpunas ng ilong. Tumayo ng maayos at tumawak na lamang sa kamay ng kanyang ina nang walang kaimik-imik. Napatingin ang ina kay Celestine nang may halang gulat at matinding pasasalamat bago mabilis na umalis. Sa di kalayuan nakatayo si Alessandro, napatigil siya sa paglalakad. Parang huminto ang ikot ng mundo habang pinapanood niya ang buong eksena.
Sa loob ng 5 taon niyang paghahanap ng tagapag-alaga para kay Bella, puro mga child psychologists, certified nannies at mga profesional na may matataas na degree ang kinukuha niya. Ngunit lahat sila ay umuyuko at nagpapadaig sa kasungitan ng anak niya. Ngunit ang babaeng to may kakaiba sa kanya. May authority na hindi nanggagaling sa galit kundi sa purong sentido komon at lakas ng loob. Bago pa man makalayo si Celestine, mabilis naglakad si Alessandro at tumarang sa dadaanan nito. Napahinto si Celestine at napatingin sa lalaking biglang humarang sa kanya. Napataas ang isa niyang kilay habang pinagmamasdan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling tailored suit, ang mamahaling Swiss watch at ang makinis at napakaseryosong mukha na tila ginuhit ng artist at ang aura nito na halos sumisigaw ng, "Mayaman ako!" "Excuse me sir, nakaharang ka sa daan," bungad ni Celestine. Walang kababaan o kaba sa boses. Tumingin si Alessandro sa kanya, diretso sa mga mata. "May trabaho ka ba?" Kumunot ang noo ni Celestine. "Ha? Ano yan? Bagong stand ng pick-up line sa BGC?" "Seryoso ako," sagot ni Alessandro sa kanyang malamig at malalim na boses. "I saw what you did. I need someone like you." Natawa ng kaunti si Celestine habang inaayos ang strap ng bag niya. "Sir, teacher ako at kasalukuyan akong naghahanap ng lilipatan. Bakit nag-aaral ka ulit ng good manners and right conduct?" Hindi man lang umiti si Alessandro sa biro nito. "I need a nanny for my 6-year-old daughter. She is challenging." "Salamat na lang sir, pero pass ako sa mga batang spoiled. Nakakapagod magpalaki ng anak ng iba, lalo na kung ang magulang ginawang solusyon ang pera sa lahat ng bagay." Hahakbang na sana si Celestine para lampasan ito, ngunit muling nagsalita si Alessandro. Paano kung doblehin ko ang sweldo mo?" Tanong ni Alessandro, tiwala sa sarili na ang pera ang laging huling sagot sa lahat ng pakiusap. "Pangalanan mo ang presyo mo. Triple? Quadruple?" Napatigil si Celestine. Lumingon siya kay Alessandro at sa halip na matuwa o maging interesado, lumabas sa isang matamis ngunit puno ng pang-aasar na tawa sa kanyang mga labi. "Sir, baka hindi mo pa nababalitaan," wika ni Celestine habang nakatingin ng diretso sa bilyonaryo. "Hindi lahat nadadaan sa pera. Kung sa tingin mo kayang bilhin ang tseke mo ang pasensya at respeto ko, nagkakamali ka. Humanap ka ng iba." Napatulala si Alessandro. Sa buong buhay niya bilang CEO at heir ng De Luca Holdings, wala pang sino mang tumanggi sa pera niya ng ganon kadirekta at kadali. Habang naglalakad palayo si Celestine ng may kumpiyansa sa bawat hakbang, isang kakaibang ngiti ang dahan-dahang lumabas sa mga labi ni Alessandro De Luca. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ng sino man sa pamilya niya. Ito na yon. Ito ang tao na kailangan ng bahay nila. Aaminin ko, medyo nabawasan ang yabang ko nung natanggap ko ang Meralco bill ang statement of account ng renta sa apartment ko kinabukasan. Kasi naman, Celestine, ang lakas ng loob mong mag-walkout at mag-speech tungkol sa dangal at prinsipyo sa tapat ng BGC Cafe. Tapos pag uwi mo, 2,000 na lang palang natitira sa bank account mo. Kaya nung gabi rin yon, nang muling tumawag ang private security ng bilyonaryo, na nagpakilalang Mark at nilatag ng isang kontrata na may 6 na digit na monthly salary. Kalakip ang clause na full authority in child handling without parental interference. Napakain ko ng buong buo ang sarili kong salita. Prinsipyo o gutom? Siyempre, ang pinili ko ay ang praktikal na buhay. Kaya narito ako ngayon, nakatayo sa harap ng higanteng wrought iron gate ng De Luca Estate sa Forbes Park. Kung nakakalula ang suot na suit ni Alessandro kahapon, mas nakakatakot ang mismong bahay niya. Hindi to basta bahay, isa tong modernong palasyo na gawa sa puting marmol, matataas na salamin at napakalawak na hardin na sa tingin ko kasyang 3 football field. "Good morning, Miss Celestine. Ako po si Manang Fe, ang head housekeeper." Bati sa akin isang matandang babae na nakasuot ng reinforced uniform. May bitbit siyang binder at clipboard. Ang tingin sa akin ay ibang mga kasambahay na nakalinya sa foyer ay parang tingin sa isang sundalong ipapadala sa gera na walang dalang baril. "Magandang umaga po, Manang Fe." Nakangiting bati ko habang inaayos ang pagkakasabit ng backpack ko. "Nasaan po ang alaga ko?" "Nasa ibaba po siya sa main living room," sagot ni Manang Fe. Ngunit bago ko tuluyang makahakbang, hinawakan niya ang braso ko. Ang mga mata niya puno ng totoong pag-aalala. "Iha,
Pang-31 ka na ngayong buwan. Ang huling nandirito na iyak dahil sinabihan niyang mukhang pugitang outfit nito. Mag-ingat ka at kung may mangyari man, ang emergency exit nasa kanang bahagi ng hallway. Natawa ako ng mahina. Huwag kayong mag-alala, Manang. Sanay ako sa mga batang preschooler na nagpapakalat ng pasta sa dingding. Kakayanin ko to. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa grand foyer. Ang sahig gawa sa mukhang makinang na Italian granite na kapag tinapak mong sapatos mo ay nag-e-echo ang tunog. At doon, sa gitna ng napakalawak na sala na merong napakataas na ceiling, nakaupong isang kulay cream na velvet sofa na ang dahilan kung bakit nag-resign ang 30 profesional na nani. Si Isabella Bella De Luca. Abalang-abala siya sa pagpindot sa kanyang iPad Pro. Nakasuot na isang mamahaling powder blue dress, may headband na kulay puti at may maliit na perlas. Ang kulot niyang buhok ay bagsak sa kanyang balikat. Mukha siyang anghel na dinala mula sa langit. Kung hindi mo lang alam na may kakayan siyang sumira ng buhay ng may buhay. Nang maramdaman niya ang hakbang ko, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang iPad. Inangat ang kanyang mukha. Napakaganda ng bata. Cup cheeks, may dimple sa gilid at mga mata na kasing kulay ng tsokolate. Mga matang mamahalin mo kaagad sa unang tingin. Umiti siya sa akin, isang napakatamis, napakalinis at napakaanghel ng ngiti. Hi! Masayang bati niya sa akin. Ang boses niya parang huni ng ibon sa umaga. Are you my new nanny? Hi, Bella. Ako si Celestine, pero pwede mo akong tawaging Sisi. Kalmadong sagot ko habang dahan-dahan ako lumalapit sa kanya. Nakahanda ng pader ng pagiging dating guro. Grace, oh, that's such a cute name. Sagot nito habang tumatayo mula sa sofa. Kinuha niya ang isang baso ng matamis, matingkad na orange juice mula sa maliit na side table sa tabi niya. Welcome to our house. Here, I made a special drink for you to make you feel welcome. Inabot niya ang baso habang patuloy na nakangiti ng napakatamis. Ito na yun, ang galing umarte ng batang to. Bago ko ba maipagpag ang kuto, biglang nagbago ekspresyon ng mukha ni Bella. Ang kaninang malanghel ng ngiti ay napalitan na isang mapang-asar at tusong ngisi. Hindi man lang siya nag-atubili. Buong lakas niyang binuhos ang buong baso ng ice-cold, sticky orange juice diretso sa dibdib at tiyan ng aking paboritong puting linen blouse. Malamig, malagkit at higit sa lahat, amoy artificial orange syrup. Naramdaman ko ang pagbaon ng malamig na likido sa tela ng damit ko hanggang sa bumaon to sa balat ko. Tumulo ang orange juice pababa sa maong pants ko at tumantong sa malinis na sahig ng mga diluka. Tahimik ang buong manson, halos marinig ko ang paghinto ng ikot ng ceiling fan sa itaas. Sa kabilang dako ng hall narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga kasambahay. Si Manang Fe napahawak sa kanyang dibdib habang pumipikit. Marahil hinihintay ang pamewang ko, pag-iyak o ang mabilis na pagtakbo palabas ng gate tulad ng 30 nauna sa akin. Nakatayo lamang si Bella sa harap ko, hawak pa rin niya ang bakanteng baso. Nakatagay ang baba at nakatingin sa akin ng may halong hamon at tagumpay. Oops! Maarting wika niya habang nagkikibit balikat. My hand slipped. So sorry, Sisi. Tinitigan ko ang damit ko. Tinitigan ko ang patak ng juice sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan kong iniangat ang tingin ko kay Bella. Hindi ako sumigaw. Hindi ako namula sa galit at lalong hindi ako umiyak. Sa halip, lumabas sa isang napakalambot, napaka-relax at napakatamis ng ngiti sa mga labi ko. Ganun ba? Malumanay na tanong ko. Naku, madalas talagang mangyari yan kapag hindi pa ganong malakas ang muscles ng kamay ng isang 6 na taong gulang. Don't worry, naiintindihan ko. Nakita ko ang kaunting pagkalito sa mga mata ni Bella. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Inaasahan niya na magwawala ito o magsusumbong. Talagang nagkamali ka ng biktima, bata. Nang walang kaabog-abog ay tumalikod ako at dahan-dahang naglakad patungo sa eleganteng stainless steel mini refrigerator na nakapwesto sa isang gilid ng living room.
Binuksan ko ito. Kumuha ko ng isang malaking bote ng imported na mineral water na galing pa sa France. Yung malamig na malamig, yung nagmoist pang labas ng bote sa sobrang ginaw. Iniitis ko ang takip ng bote. Dahan-dahan ako naglakad pabalik sa pwesto ni Bella. Nanatili pa rin siyang nakatayo doon, ngunit sa pagkakataong to, bakas na ang kaunting kaba sa mata niya habang nakatitig sa boteng hawak ko. "What are you doing with that water?" Lumapit ako sa kanya. Hindi ako nagmadali. Nang makatayo ako sa mismong harapan niya, tinapat ko ang bunganga ng bote ng ilang pulgada sa itaas ng kanyang maayos at kulot na buhok. At habang nakangiti pa rin ako ng napakatamis, dahan-dahan, unti-unti, tuloy-tuloy kong ibinuhos ang buong lamig ng mineral water sa gitna ng ulo ni Bella. Bumasa ang kanyang perlas na headband, yumuko ang kulot niyang buhok. Tumatagaktak ang malamig na tubig mula sa kanyang noo. Dumaloy sa kanyang maliit na ilong at pumatak sa kanyang mamahaling powder blue dress hanggang sa maging basa ang buo niyang kaanyuan. Sa ikalawang pagkakataon, muling napasinghap lahat ng kasambahay. Si Manang Fe napasandal na sa pader sa matinding gulat. Ang bodyguard na nakatayo sa pinto napahawak sa baril nito sa bewang ng hindi oras. Natulala si Bella, literal na napanganga siya habang patuloy na tumutulo ang tubig mula sa kaniyang pilikmata. Para siyang basang sisiw na kakalabas lamang sa washing machine. Ilang segundong walang nagsasalita sa paligid. "Excuse me?" Sigaw ni Bella hanang makabawi siya mula sa matinding shock. Ang magaling niyang accent ay biglang tumaas sa kanyang octave. You literally poured water on me like actual cold water on my hair?" "Correct." Kalmadong sagot ko habang tinatapon ang bakanteng plastic bottle sa kalapit na trash bin. Naka 100% accuracy ako doon. "Are you insane?" Nanginginig sa galit na sigaw ng bata habang pinagpag ang kanyang mga kamay. "Do you even know who I am? I am Isabella De Luca." Binaba ko ang katawan ko para magpantay ang aming mga tuhod at nilagay ko ang magkabilang kamay ko sa tuhod ko. Tinitigan siya ng diretso sa kanyang mga mata na nanlilisik. "Oo, kilala kita." Malamig at seryosong saad ko. Pinalitan ng ngiti ng isang otoridad na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kahit kanino. Isang batang maganda, matalino, pero kailangan pang turuan rumespeto at matutong tumanggap ng sarili niyang pambubuli. Kung magtatapon ka ng juice sa ibang tao, dapat handa ka ring magbasa ng tubig. "Faye, pair lang yan, Bella." Nanlaki ang mga mata ni Bella. Ang kanyang maliit na dibdib ay naikakasa sa matinding galit at pagkabigla. Wala pang sino mang tumawag sa kanya ng unrespectful sa buong buhay niya at lalong wala pang nangahas basahin ng maayos niyang buhok. "I hate you!" sigaw niya. Sabay padyak ng kanyang basang sapatos sa granite floor. Daddy, fire her! Fire her right now! She's a monster!" Umiiyak at nagtatakbo si Bella paakyat sa grand staircase. Hawak-hawak ang kanyang basang damit at kumakaway ang basang buhok habang sumisigaw ng saklolo. Naiwan ako sa gitna ng living room. Basang-basa ng orange juice ang harap ng damit ko. Binalingan ko si Manang Fe na hanggang ngayon nakatulala pa rin sa akin. "Manang Fe, may basahan po ba kayo?" Tanong ko ng may natural na boses. Lilinisin ko lang pong natapon ton sa sahig. Ngunit bago pa makasagot si Manang Fe, naramdaman kong isang matandang presensya mula sa itaas. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko patungo sa ikalawang palapag ng mansyon sa may curved glass balcony na nakadungaw sa main foyer. Doon nakatayo si Alessandro De Luca. Suot ang kanyang charcoal gray dress shirt na nakatupi sa mga sleeves hanggang siko, habang ang magkabilang kamay niya nakabulsa sa kanyang slacks. Nakatitig siya sa akin mula sa itaas. Hindi ko alam gaano na siya katagal na nakatayo doon. Hindi ko alam kung napanood niya ba ang buong eksena mula sa pagbuhos ni Bella ng juice hanggang pagbuhos ko ng tubig sa ulo ng anak niya. Naghintay ako ng kanyang galit. Naghintay akong sabihin niyang, "Get out of my house!" O kaya, "I am suing you." Nihanda akong sariling mawala ng trabaho sa loob lamang ng unang 30 minuto ko sa mansyon. Ngunit habang nakatitig siya sa akin mula sa balcony, nakita ko ang dahan-dahang paggalaw ng mga labi ni Alessandro.
Hindi siya nagalit. Sa halip ang kanyang seryoso, malamig at walang kaabog-abog na mukha ay unti-unti pinalitan na isang napakalalim at napakagwapong ngiti. Isang bahagyang tawa ang lumabas sa kanyang dibdib, isang tunog na tila napakatagal nang hindi naririnig sa loob ng pader ng mansong yon. Tumingin siya sa akin. Nagkatagpo ang aming mga mata sa gitna ng napakalaking kwarto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, may isang taong di natakot sa anak niya. At sa unang pagkakataon din, naramdaman ni Alessandro na baka nga hindi lang nani ang pumasok sa pinto nila ngayong araw, kundi ang mismong bagyong magpapabago sa buong buhay nilang mag-ama. Kung akala ko matatapos ang gera, sa pagbuhos ko ng malamig na tubig sa ulo ni Bella nung unang araw, nagkamali ako ng matindi. Dahil doon pa lang pala, opisyal na nag-umpisa ang World War III sa loob ng De Luca Estate. Ang mansyon na dating tahimik, formal at parang museo, sa sobrang lamig ng aura ay naging isang aktibong battleground. Ang magkaibilang kampo, si Isabella De Luca, ang 6 na taong gulang na henyo sa pambubuli, at ako, si Celestine Alonte, ang dating preschool teacher na walang balak magpaalipin sa isang batang naka-designer dress. Nagsimula ang Lunes ng umaga sa isang napakaplano at seryosong sabotahe. Nakaligo na ako, nakapag-ayos at handa ng simulan ang pangalawa kong linggo sa trabaho. Ngunit nang isuot kong aking paa sa paborito kong sneakers, wala, bakante. Ang buong shoe rack sa kwarto ko'y walang laman. Ang 3 pares ng sapatos ko, ang pampasok, ang pambahay at ang pang-ipit sa pinto ay pawang naglahong parang bula. Dahan-dahan ako naglakad palabas ng kwarto kong nakayapak. Sa dulo ng mahabang hallway nakatayo si Bella, nakasuot ng kanyang pink silk pajamas, may hawak na maliit na baso ng gatas at nakatitig sa akin habang may nakalolokong ngiti sa mga labi. "Looking for something, Sissy?" Tanong niya sa kanyang pinakagwapong Konyo accent. "I think I saw some random shoes floating in the koi pond this morning. Oh wait, were those yours? So sorry, I thought they were floating trash." Huminga ako ng malalim. Pinalabas ang hangin sa ilong ko. Di nagpakita ng kahit konting inis. "Is that so?" Sagot ko habang nakangiti. "Salamat sa impormasyon, Bella. Ang talino mo talaga." Hindi ko hinango ang mga sapatos ko sa koi pond nang nagwawala. Kumuha ko ng net. Dahan-dahan kong nilinis ang mga ito at pinalitan ng bagong diskarte ang laro. Nang hapon din yon, bago pumasok si Bella sa kanyang kwarto para maglaro ng kanyang paboritong iPad game, dahan-dahan kong pinasok ang nursery room habang nagpapaalam siyang magmerienda. Kinuha ko ang kanyang iPad charger, ang charger ng kanyang Apple Pencil at maging portable power bank niya. Dinala ko ang mga to sa kusina at binigay ko kay Manang Fe. "Manang, itago niyo po muna to. I-release lang natin kung matututo na siyang mag-good morning ng maayos." Bulong ko. Pagkalipas ng 2 oras, narinig ang isang malakas na sigaw mula sa ikalawang palapag. "Sissy! Where's my charger?" Mabilis bumaba si Bella sa grand staircase. Hawak ang kanyang iPad na may 3% na lang na baterya at may nagfa-flash na pulang battery icon. "I can't play Roblox. My battery is literally dying." Sigaw niya habang nakatayo sa harap ko. "Did you take my charger?" Umiip ako sa mainit na kape habang nakaupo sa isna ng kusina. "Ay, nawawala ba? Baka naman lumangoy din sa koi pond. Akala ko kasi trash din nagkalat sa desk mo eh." You evil nanny?" Nang gagalaitin niyang wika. "It is called Newton's third law of motion, Bella. For every action, there is an equal and opposite reaction. Matutulog ka ng maaga ngayong gabi ng walang iPad. You're welcome." Ngunit hindi doon nagtapos ang labanan. Huwebes ng umaga, naghanda ako ng kape para sa sarili ko bago simula ng lesson plan para sa gawaing pambata. Lumabas lang ako sandali para kumuha ng notebook sa bag ko. Pagbalik ko, ininom ko ang isang malaking tagok ng kape. Muntik ko nang maibuga ang kape sa mukha ng lokretang bata. Ang kape ko na dapat may 2 kutsarang asukal at creamer, pinalitan ng 3 malalaking kutsara ng rock salt. Napakaalat, para kung uminom ng 3 basong tubig dagat na may halong kapaitan ng buhay. Napatingin ako sa gilid. Nakatayo si Bella sa gilid ng refrigerator. Nakatakip ang kamay sa bibig habang kumikislap ang mga mata sa sobrang tuwa. "Is the coffee good, Sissy? Very rich in minerals, right?" Pamabwisit niya. Tumangutango ako. Pinunasan ang labi ko gamit ang tissue. "Masarap.
Very refreshing. Salamat sa electrolytes. Kinagabihan, oras ng hapunan. Nakanda ang mesa para sa pamilya de Luca. Nakaupo si Alessandro sa dulo ng mahabang kainan habang si Bella nakaupo sa kanyang paboritong mataas na upuan. Tuwing hapunan, paborito ni Bellang kumain ng imported potato chips habang naghihintay ng main course. Dahan-dahan binuksan ni Bella ang kulay berdeng lalagyan ng kanyang paboritong chips. Kumuha siya ng isa, mabilis sinubo sa kanyang bibig nang hindi tinitingnan. Biglang napatigil ang pagnguya ng bata. Dumilim ang kanyang muka. Dahan-dahan niyang niluwa ang pagkain sa kanyang napkin. Yuck! Ew! What's this? Nandidiring sigaw niya. This tastes like grass? Lumapit ako mula sa gilid. May bitbit na tray ng tubig. Hindi ba masarap? Pinalitan ko ang paborito mong processed potato chips ng dehydrated organic kale chips na may sprinkle ng Himalayan salt. Masustansya yan sa utak, nakakatulong para di ka na maglagay ng asin sa kape ng iba. Seriously, kale chips? Sigaw ni Bella, halos maiyak sa matinding pagkadismaya. Who eats dry leaves for dinner? Smart children do. Sagot ko na may pinakamagandang ngiti. You're welcome again. Sabong maghapon na nagaganap ang bangayang ito sa gitna ng kainan, ang mga sigaw ni Bella, ang mga kalmadong hirit nito, at ang palitan ng matatilim na tingin, may isang taong tahimik na nakasaksi sa lahat, si Alessandro. Nakatayo o nakaupo sa kabilang dako ng mesa, hawak ang kanyang babasaging baso ng red wine. Di umimik ang bilyonaryo. Nakatago ang kanyang mukha sa likod ng malawak na tablet na binabasa niya para sa business report. Ngunit kung titingnan mong mabuti ang kanyang mga balikat, bahagyang gumagalaw ang mga ito. Sa likod ng tablet, di na mapigilan ni Alessandro ang kanyang sarili. Ang kanyang mga labi na dating laging nakasara at nakasimangot ay nakaguhit sa isang napakalawak ng ngiti. Araw-araw, sa loob na nakalipas sa 2 linggo ang dating tahimik, malamig at parang sementeryong mansyon ay napuno ng ingay, sigawan, asaran at buhay. Ilang taon na ba mula nang huling may naglakas loob na makipag-asaran kay Bella? Ilang taon na ba mula nang huling may pumasok sa bahay na to na hindi natatakot sa kanyang kapangyarihan at pera? Is there something funny, Dad? Biglang baling ni Bella sa kanyang ama, napansin ang bahagyang paggalaw ng mga balikat ni Alessandro. Sissy is literally torturing me with vegetables. Fire her na, please! Binaba ni Alessandro ang kanyang tablet, inayos ang salamin sa mata at tumingin sa kanyang anak. Walang bakas ng galit sa kanyang muka. Sa katunayan, may kakaibang lambing sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Bella, malumanay ngunit seryosong saad ng ama. Sissy is just making sure you're healthy, and besides, you put salt in her coffee this morning. I think the kale chips are a failed deal. Daddy! Gulat na sigaw ni Bella, di makapaniwalang pinagtanggol ng sarili niyang ama ang mortal niyang kaaway. You're taking her side! Tumingin si Alessandro sa akin. Nagkatagpo ang aming mga mata. May isang mabilis at pilong kidlat ang binigay niya sa akin. Isang simpleng galaw na nagpabilis ang tibok ng dibdib ko nang hindi ko pinaplano. I am not taking sides, sweetheart, sagot ni Alessandro habang muling tinataas ang kanyang baso. I am just observing the game. Habang nagpapatuloy ang sigawan ni Bella tungkol sa human rights ng mga batang pinapakain ng kale chips, napatingin ako kay Alessandro. Unti-unti naramdaman kong isang mainit na pakiramdam sa gitna ng aking dibdib. Ang lalaking akala ko'y malamig na parang yelo at walang pakialam sa mundo ay isang amang ginagawa ang lahat para protektahan at gabayan ang anak niya, kahit nangangahulugan yon ng pagpaparaya sa isang makulit na naning katulad ko. At habang nag-aaway kami ni Bella sa hapagkainan, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang mansong to hindi na lang basta trabaho, nagiging isang tahanan na ito at hindi ko alam kung handa ba ako sa kung anumang idudulot nito sa puso ko. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na tila isang tahimik na pagpapalit ng panahon. Kung nung mga unang linggo ay puno ng sabotahe, asaran at mga kale chips ang aming mga araw, unti-unting napalitan nyo na isang hindi sinasadyang pagsasanay sa presence ng isa't isa. Ngunit may mga sugat at kawalan na hindi kayang takpan ng asaran lang. Mga sugat na madalas lumilitaw sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Huwebes noon, nang magkaroon ng taunang Family Day and Mother's Day Appreciation program sa Elite International School na pinapasukan ni Bella.
Linggo pa lang bagong kaganapan, ramdam mo na ang pagbabago sa kilos ng bata. Hindi siya nagtago ng sapatos, hindi siya naglagay ng asin sa kape, at di rin siya nagmaktol sa pagkain. Naging napakatahimik niya. Pumunta ako sa eskwelahan kasama si Bella habang si Alessandro naman nasa isang importanteng emergency board meeting sa Hong Kong via Zoom. Bagaman nangako siyang hahabol sa gabi. Habang nakaupo kami sa malawak na auditorium ng paaralan, nakita ko ang paligid. Ang bawat bata ay may katabing ina, mga ina na nag-aayos ng buhok ng kanilang mga anak, nakikipagkwentuhan, nagpapalitang ngiti at yumayakap sa bawat pagtatapos ng performance ng klase. Si Bella, nakatitig lang siya sa kanyang mga daliri na nakalapat sa kanyang kulay rosas na dress. Ang maliit niyang katawan ay tila gustong magtago sa malaking upuan. Nang tawagin ang klase nila para sa isang special song offering, isang awitin para sa mga ina, tumayo si Bella, umakyat sa entablado. Kumanta siya, ngunit ang mga mata niya nakatitig lang sa bakanting upuan sa tabi ko. Sa bawat ngiti ng ibang mga bata, sa kanilang mga mommy sa audience, mas lalong bumababa ang tingin ni Bella sa sahig. Sa buong biyahe namin pauwi sa mansyon, walang imik si Bella. Di siya nagsalita kahit minsan. Pagkapasok niya sa Grand Foyer, hindi man lang siya nagubad ng sapatos. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa ikalawang palapag at malakas na sira ang pinto ng kanyang kwarto. Napahinto si Manang Fe sa may sala, bitbit ang isang tray ng merienda. Tumingin siya sa akin ng may malalim na buntong hininga. Nangyayari talaga yan taon-taon, Celestine. Malumanay na wika ni Manang Fe. Kahit anong yaman ng pamilya de Luca, kahit anong dami ng laruan o ng mamahaling damit ang ibinigay ni Sir Alejandro, kapag dumating ang mga ganitong okasyon sa eskwelahan, pinapaalala lang nito sa bata na wala siyang mamang kikiliti sa kanya pagising o mag-aayos ng headband niya sa harap ng maraming tao. Napakasot ako sa aking ilong. May kung anong kumurot sa puso ko, isang pamilyar na sakit. Alam ko ang pakiramdam ng walang magulang, nakasama sa mga mahalagang sandali ng buhay dahil maaga ring nawala ang mga magulang ko. Alam ko ang lamig na dumadaloy sa dibdib ko kapag nakikita kong kompletong iba habang ikaw ay may kulang. Kumatok ako sa kwarto ni Bella nung hapon na yon para mag-alok ng pagkain, pero walang sumasagot. Hinayaan ko muna siya. Alam ko, minsan, kailangan din ng tao ng espasyo para magluksa sa sarili niyang paraan. Dumating ang gabi, pasado 11:00 na makauwi si Alessandro mula sa kanyang mga online meetings at emergency corporate matters. Pagod na pagod ang kanyang mukha, bahagyang nakabukas ang dalawang pindot ng kanyang polo at nakasabit ang suit jacket sa kanyang braso. Nagsalubong siya sa may kitchen island habang nagtitimpla ko ng mainit na chamomile tea. How was she? Agad na tanong ni Alessandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at guilt. Manang Fe texted me, she didn't eat dinner? Umiling ako ng mahinahon. Hindi po, nagkulong lang po siya sa kwarto. Matapos ng program sa school, huminga ng malalim si Alessandro at napahawak sa kanyang noo. Sa ilalim ng dim lights ng kusina, nakita ko ang pagod at ang matinding kabiguan ng kanyang mga mata. Ang kabiguan ng isang amang gustong ibigay ang lahat, pero alam niyang may isang bagay siyang hindi kailanman maipagkakaloob. I tried to finish the meetings as fast as I could. Bulong ni Alessandro, tila ba pinapagalitan ang sarili. I should have been there. I should have. Sir, putol ko sa kanya ng malumanay. Hindi mo kasalanan. Ginagawa mong lahat, nakikita ko yon, at sigurado kung balang araw maiintindihan din yun ni Bella. Tumingin si Alessandro sa akin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagkatagpo ang aming mga mata. May matinding pasasalamat ang kanyang tingin, isang tahimik na salamat sa pag-intindi. Go to sleep, Celestine. It's late. Sabi niya bago dahan-dahang umakyat patungo sa kanyang study room para tapusin pa ang ilang kontrata. Madaling araw, pasado 2:00 na magising ako dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Medyo nauuhaw ako kaya dahan-dahan akong tumayo mula sa aking higaan at binuksan ang pinto ng aking kwarto. Ngunit bago pa man ako makahakbang patungo sa hagdanan, may narinig akong mahinang usal at hikbi. Galing yon sa nursery room. Mabilis ngunit tahimik akong naglalakad patungo sa kwarto ni Bella.
Bahagyang nakabukas ang pinto at lumalabas doon ang munting liwanag ng kanyang nightlight. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Doon, sa gitna ng napakalaking king-size canopy bed, nakabaluktot ang maliit na katawan ni Bella. Pawisan ang kanyang noo, nanginginig ang kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata mariing nakapikit habang umiiyak. Nag-iingay siya sa gitna ng isang matinding bangungot. "No, don't leave me, please." Umiiyak na bulong ng bata sa kanyang panaginip. "Mommy, don't go." Parang biniyak ang puso ko sa nakita ko. Nawalang lahat ng alaala ng kanyang pagiging maarte, pambubuli at pagsusungit. Sa sandaling iyon, hindi siyang anak ng bilyonaryo. Siya ay isang maliit at takot na batang nangungulila. Lumapit ako sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan akong umupo sa mattress at tinawakan ang kanyang nanginginig na balikat. "Bella," malumanay kong bulong. "Bella, gising, panaginip lang yan. Nandito lang ako." Sa pagkarinig sa boses ko, biglang nagdilat ang mga mata ni Bella. Puno ng luha ang kanyang mga pilik mata. Hinihingal siya, lito at takot na takot mula sa bangungot. Tumingin siya sa akin sa gitna ng malamlam na ilaw. Inaasahan ko na itutulak niya ako. Inaasahan kong sasabihin niya, "Get out of my room," o magsusungit siya tulad ng dati. Ngunit hindi. Sa halip, biglang gumapang si Bella patungo sa akin at buong lakas na sinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Siniksik ang kanyang maliit na katawan sa aking mga bisig at mahigpit na yumakap sa aking waist. Tila takot na kapag bumitaw siya, mawawala ako. Napatigil ako. Nanigas ang katawan ko sa gulat sa loob ng ilang segundo. "Sissy," umiiyak na bulong niya. Ang boses ay nanginginig at basag na basag. I had a nightmare. There was a big dark room and no one was there. I was all alone." Namula ang anumang alinlangan sa isipan ko. Dahan-dahan kong tinaas ang aking mga kamay at in-embrace siya ng mahigpit. Kinalinga ko ang kanyang likod at tinaplos-saplos ang kanyang basang buhok. "Shh! Tahan na. Panaginip lamang yon." Malambot kong saad habang marahang isinasayaw ang aking katawan para patigilin ang kanyang pag-iyak. "Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Ilang minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon. Unti-unti, kumalma ang paghinga ng bata, ngunit hindi pa rin kumakalag ang kanyang mahigpit na yakap sa damit ko. Inilagay ko siya ng maayos sa kanyang unan at tatakpan sana ng kumot para makahinga na siya ulit. Ngunit naramdaman ko na pilit pa rin hinahawakan ng maliit niyang kamay ang dulo ng aking daliri. Tumingin si Bella sa akin, ang kanyang mga mata namumula pa rin sa pag-iyak pero wala nang anumang pader ng kayabangan o kaartihan. Sa unang pagkakataon nakita ko ang totoong Isabella. "Can you stay, please?" Mahinang pakiusap niya. Halos ayaw iparinig ang pakikiusap. "Just until I fall asleep?" Napangiti ako ng napakalambot. Nahiga ako sa tabi niya at inayos ang kumot sa aming dalawa. Siniksik muli ni Bella ang kanyang ulo sa gilid ng aking braso. "I'll stay," sagot ko. "Kahit hanggang umaga pa." Pumikit ang mga mata ng bata habang dahan-dahan siyang dinadala ng antok. Narinig ko ang napakahina at halos pabulong na salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawag na hindi niya kailanman ginamit sa akin noong mga nakarang araw. "Thank you, Sissy." Napapikit ako, napangiti sa dilim. Sa labas ng pinto na bahagyang nakatagilid, nakatayo pala si Alessandro. Narinig niya ang pag-iyak ng anak at mabilis na bumaba mula sa study room. Ngunit napatigil sa may pinto nang makita ang buong eksena. Nakatitig siya sa amin habang nakahiga ako sa tabi ng kanyang anak. Hinahaplos ang buhok ni Bella habang nakatulog na ito ng husto. May kakaibang init na gumagapang sa dibdib ni Alessandro. Sa loob ng 6 na taon, walang ibang taong pinayagan si Bella na hawakan siya kapag umiiyak siya sa gabi. Kahit siyang ama nito nahihirapan minsan pasukin ang pader na tiniyo ng bata. Ngunit ngayong gabi, ang pader na iyon tuluyan ng giba. Dahan-dahan inurong ni Alessandro ang pinto upang iwan kaming ligtas at payapa sa loob. Sa ilalim ng kadiliman ng hallway napahawak si Alessandro sa kanyang sariling dibdib. Naramdaman ng mabilis at hindi formal na pagtibok ng kanyang puso. Nagsisimula ng mabuo ang mabilis at hindi formal na pagtibok ng kanyang puso.
Ang isang alliance, isang lihim na kasunduan ng puso na di na kayang pigilan ng kahit na sinong diluka. Mula ng gabing yon ng bangungot, tila ba may mahiwagang switch na napindot sa loob ng mansyon. Kung nung mga nakaraang linggo halos ipatapon ako ni Bella sa koi pond, ngayon naman para na akong buntot na hindi niya maiwan-iwan. At ang dating World War III sa pagitan naming dalawa napalitan na isang bagong problema. Isang problemang di ko inaasahan na magmumula sa mismong ama kong bilyonaryo. Nagsimulang lahat sa mga maliliit na bagay. Isang Martes ng hapon, habang abala ko sa pag-ayos ng mga gamit sa living room, biglang bumukas ang pinto. Patakbong pumasok si Bella galing sa kanyang art class sa eskwelahan. May bitbit na malaking painting paper na medyo may patak pa ng basang pintura. Sissy, Sissy, look! Sigaw ni Bella sa kanyang matinis at masayang boses. Di siya dumiretso sa kanyang study area at lalong di niya hinanap ang ama niyang kakauwi lamang mula sa isang mahalagang meeting at kasalukuyang nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng Financial Times. Sa akin siya dumiretso, tuloy-tuloy. Tingnan mo, I got an A+ in my painting class ngayon. Proud na pahayag ni Bella habang pinapakita ang ginuhit niyang makulay na bahay na may dalawang malalaking puno at isang napakalaking bahaghari. My teacher said I'm literally the best artist in class. Lumingon ako sa kanya, napangiti ng malapad. Wow, ang ganda naman ito, Bella. Ang linis ng pagkakapaint mo sa rainbow. Right? I used wet-on-wet technique. Masayang dagdag ng bata habang nakatingala sa akin. Kumikislap ang mga mata. Can we put this on the fridge, please, Sissy? Siyempre naman, halika, lalagyan natin ng magnet. Sagot ko at ginulo ang kaunti ang kanyang kulot na buhok. Habang naglalakad kami patungo sa kusina, nakita ko mula sa gilid ng aking mata si Alessandro. Dahan-dahang binaba ang hawak ng dyaryo. Nakatitig siya sa amin. Bahagyang nakataas ang kanyang dalawang kilay at ang kanyang mga labi ay nakasara sa isang manipis at formal na linya. Ayon kay Manang Fe, dati-rati, pag may magandang marka o award si Bella sa eskwelahan, sa ama agad to tumatakbo para magmayabang. Pero ngayon, parang naging pangalawang option na lang ang bilyonaryong CEO. Aham, formal at medyo malalim, ang tikim ni Alessandro mula sa sofa. Lumingon si Bella. Oh, hi Dad, you're home early. Yes, I am, sagot ni Alessandro sa malamig niyang boses habang inaayos ang kanyang paboritong Rolex watch. Is that your new painting? Yup. Sissy and I are gonna put it on the fridge now. Simpleng sagot ng bata bago muling humawak sa kamay ko at hinila ko patungong kusina. Come on, Sissy, I want the star magnet. Naiwang nakatayo si Alessandro sa gitna ng living room. Nakatingin sa bakanting espasyo kung saan kami dumaan. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo at napahawak siya sa kanyang sinturon. At hindi lang yon. Kinabukasan habang naglalaro si Bella sa hardin, nabagok ang kanyang tuhod habang nakikipaghabulan sa paborito niyang pusa. Di naman malalim ang sugat pero sapat na para magpumatak ang ilang luha ng bata. Narinig ni Alessandro ang iyak ng anak mula sa kanyang glass office sa ground floor. Mabilis siyang tumayo, inihagis ang mamahaling fountain pen sa mesa at patakbong lumabas tungo sa hardin. Bella, what happened? Alalang-alalang tanong ni Alessandro habang dumuluhod sa tapat ng anak. Are you okay? Where does it hurt? Ngunit sa halip kumapit sa ama, lumingon si Bella sa paligid at lalong lumakas ang iyak. Sissy! I want Sissy! Sigaw ng bata habang pilit na iniiwas ang kanyang tuhod sa ama. Nasaan si Sissy? Tumpak namang tumatakbo rin ako palabas mula sa kusina. Dala-dala ang first aid kit at isang basong tubig. Nandito ako, Bella. Tahan na. Tinitingnan ko lang kung may band-aid tayo na may cartoon design. Nang makalapit ako, agad ipinasa ni Bella ang kanyang maliit na kamay sa leeg ko at kumapit ng mahigpit. Iniyakan niya ang balikat ko at habang ginagamot ko ang maliit na gasgas sa kanyang tuhod, "O yan, tapos na. May frozen band-aid ka na." Malumanay kong bulong habang pinupunasan ang kanyang luha. Tapang naman ang artist natin. Tumingin ako sa tabi ko. Si Alessandro nakatayo pa rin doon, nakatingin sa kamay ng anak na nakakapit pa rin sa akin. Ang kanyang pangay bahagyang nakakuyom at ang kanyang mga mata na karaniwang walang pinapakitang emosyon ay may kakaibang dilim at panginginig. Parang nasasaktan o baka naman nagsiselos.
Hindi, Celestine, asyomera ka lang. Pangaral ko sa sarili ko. Bakit naman magsiselo sa isang Italian-Filipino billionaire sa isang katulong onani na tulad mo? Ngunit dumating ang Biyernes ng hapon, ang araw na tuluyang nagpatunay ng isang bilyonaryo ay kaya ring maging bata pag usapin na ng atensyon. Dahil sa matinding init ng panahon, naglagay kami ng malaking inflatable pool sa may veranda at nagbabad kami ni Bella. Pagkatapos namin maglaro, napagod ang bata. Humiling siya nang sa kalagitnaan ng hapon, magkwentuhan kami habang nakahiga sa malawak na velvet sofa na may family room. Kumuha ko ng malaking kumot. Nahiga si Bella sa tabi ko. Ang kanyang ulo'y nakasandal sa aking braso habang aking mga kamay ay marahang naglalaro sa kanyang kulot na buhok. Binasahan ko siya ng kwento tungkol sa isang matapang na prinsesa na ayaw magsuot ng korona. Sa gitna ng kwento, dahan-dahang nakatulog si Bella. Sa sobrang pagod ko rin sa pakikipaglaro sa kanya buong araw, pumatak din ang antok sa akin. Bago ko tuluyan makatulog, naramdaman ko ang maliit na kamay ni Bella na dahan-dahan humawak sa aking mga daliri, isang mahigpit at ligtas na hawak. Magkahawak ang aming mga kamay habang pareho kaming tulog sa sofa. Natatakpan ng iisang kumot sa ilalim ng malamig na aircon ng family room. Pasado 5:00 ng hapon nang pumasa ang mga hakbang ni Alexandro habang pabalik muli sa kanyang conference call. Naglakad siya tungo sa family room para silipin ang kanyang anak. Napatigil siya sa pintuan. Tahimik ang buong kwarto. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang hum ng aircon at ang pantay na paghinga namin ni Bella. Nakatitig si Alessandro sa aming dalawa. Nakita niya paano nakasandal ang mukha ng kanyang anak sa aking dibdib at kung paano nakahawak ang maliit na kamay ni Bella sa mga daliri ko. Isang eksena ng purong kapayapaan na kailanman ay hindi pa nangyari sa loob ng bahay na yon. Dahan-dahan, lumapit si Alessandro. Huminto siya sa mismong gilid ng sofa. Nakatitig siya sa mukha ko, sa mga mata kong nakapikit, sa pangakong relaxed, at sa mga labi kong bahagyang nakatagilid habang natutulog. Pagkatapos tumingin siya sa mga kamay naming dalawa ni Bella na magkahawak. May biglang kumurot sa loob ng dibdib ni Alessandro. Isang matinding kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galit sa akin, lalong hindi galit kay Bella. Isa itong matinding inggit. Inggit dahil ang panatag na pakiramdam na binibigay ko sa anak niya isang bagay na pilit niyang ginagawa sa loob ng 6 na taon ngunit hindi niya kailanman ganap na naibigay. At higit sa lahat, may part sa puso niya na naghahangad na sana sa tabi ko rin siya nakahiga. Sir Alessandro? Biglang napatalikod si Alessandro sa matinding gulat. Nakatayo sa pintuan ng kanyang personal secretary na si Mark. May hawak na folder at may nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi. Mark, seryosong sagot ni Alessandro. Pilit ibinabalik ang kanyang formal at malamig na boses habang inaayos ang kanyang suit jacket. What are you doing here? I told you to leave the documents in the study. Lumapit ng kaunti si Mark. Tumingin sa amin ni Bella na masayang natutulog sa sofa at pagkatapos tumingin sa kanyang boss. Patawad po, sir. Isusumite ko lang sana tong financial audit, bulong ni Mark habang pilit tinatago ang kanyang pagtawa. Pero sir, kung makatitig po kayo sa kanila, parang may magagandang bagay na naiinggit. Nanliit ang mga mata ni Alessandro. What do you mean? Wala po, sir. Pambabisit ni Mark. Mukha lang po kasing nagsiselos kayo sa kamay ni Miss Celestine. Baka po gusto nyo ring hawakan. Mark, pagbabanta ni Alessandro sa kanyang pinakamalamig na CEO tone. Do you want your bonus to be cancelled this quarter? Naku sir, hindi na po. Aalis na po ako. Mabilis sa sagot ni Mark habang naglakad patalikod. Ngunit bago tuluyang lumabas, muling bumulong. Pero sir, bagay po kayong tatlo. Mukhang kompletong pamilya. Naiwan mag-isa si Alessandra sa kwarto. Napailing siya at napahawak sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata muling bumalik sa akin. Dahan-dahan siyang yumuko. Kinuha ang dulo ng kumot na medyo naalis sa balikat ko at marahang tinakip ito pabalik sa akin upang hindi ako lamigin. Ang kanyang mga daliri bahagyang dumapo sa ibabaw ng balat sa aking balikat. Isang napakagaan at napakalambot na haplos na nagpadala ng kuryente sa sarili niyang katawan. You're changing everything in this house, Celestine. Bulong ni Alessandro sa hangin habang nakatitig sa akin. And I don't think I can stop myself anymore.
Sa mga oras na yon, habang tulog ako at walang kaalam-alam, ang pader ng bilyonaryong si Alessandro De Luca ay tuluyan ng pumatak. Di na lang basta nani ang tingin niya sa akin. Siya ng lalaking nagsisimulang mahulog sa babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Di ko alam kung kailan eksaktong nagsimula na magbago ang lahat. Basta ang alam ko lang ang dating malamig na distansya sa pagitan namin ng amo ko ay unti-unti nang natunaw. Di dahil sa isang malaking kaganapan, kundi sa mga tahimik na sandali sa gitna ng gabi at sa mga simpleng pag-uusap na walang halong pretensyon. Minsan kapag tulog na si Bella, naabutan ko si Alessandro sa malawak na kitchen island ng mansyon. Wala ang kanyang suit jacket, nakatupi ang sleeves ng kanyang puting polo hanggang siko at nakasara ang mga mata habang may hawak na tasa ng kape. Sa simula, simpleng nod lang ang palitan namin. Pero kalaunan, pinalitan yon ng mga kwentuhan na umaabot hanggang madaling araw. Doon ko nalaman ang totoong Alessandro De Luca. Hindi pala siya seryoso dahil gusto niyang maging takot ang mga tao sa kanya. Seryoso siya dahil sa napakabigat na responsibilidad na nakapatong sa mga balikat niya. I don't remember the last time I slept for more than 4 hours, Celestine. Minsang bulong sa akin ni Alessandro habang nakatitig sa steam ng kanyang kape. Mula nang makuha ko si Bella, ang utak ko laging nakakalculate. Kinaumagahan, kailangan protektahan ng kumpanya at ang libo-libong empleyado. Pagka-uwi sa gabi, kailangan siguraduhin ligtas at may magandang kinabukasan ng anak ko. Pero sir, kailangan nyo rin magpahinga, malumanay kung saan. Hindi still frame ang katawan ninyo, tao ka rin. Tumingin siya sa akin na may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Isang tingin na laging nagpapabilis sa tibok ng dibdib ko. I am resting now. Being here, talking to you, this is the only time my brain actually slows down. Sa kabilang dako, di rin nagtagal at nalaman din ni Alessandro ang buhay ko. Nalaman niyang maagang namatay mga magulang ko sa isang aksidente nung kolehiyo ko. Nalaman niya kung paano ako nagsumikap, kung paano nagpaalipin ako sa iba't ibang racket, nagturo sa umaga at nagtinda sa gabi para makapagtapos ng edukasyon at maipaglaban ang sarili kong pangarap. You are remarkably strong. Sabi niya sa akin habang nakatitig sa mga kamay ko na nakahawak sa mug. Most people would have given up, but you built yourself from scratch. Wala naman akong ibang pagpipilian, sir. Natatawa kong sagot para pawiin ang bigat ng usapan. Kesa naman maupo ako sa gilid at magreklamo, ginawa ko lang ang dapat gawin. That is why Bella respects you, pakli niya. Habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, hanggang sa dahan-dahang dumiit ang kanyang mga daliri sa akin. And that's why I cannot stop thinking about you. Napatigil ako, nanuyo ang lalamunan ko. Ang init ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng balat ko ay nagdulot ng matinding kuryente na dumaloy sa buo kong katawan. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagiging vulnerable na isang bilyonaryo. Wala ang CEO, wala ang pera, wala ang kapangyarihan. Isang lalaki lang na tumitingin sa babaeng pumasok sa buhay niya. Unti-unti, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Sa mga simpleng kidlat habang nag-aaway kami ni Bella sa hapagkainan. Sa mga palihim ng ngiti habang pinapanood ang bata at sa mga baye kung saan ang puso namin ang nag-uusap. Ngunit sa gitna ng lumalalim na damdaming ito, may isang tanong na matagal nang naglalaro sa isip ko. Isang tanong na pilit kong iniiwasan dahil ayokong makailam sa personal na buhay ng aking amo. Isang gabi, habang nakatayo kami sa balkonahe, pinapanood ang mga bituin sa kalangitan. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Alessandro, mahina akong tawag. Ito ang unang beses na tinawag ko siya sa pangalan niya at hindi sir. Lumingon siya sa akin. May malambot na ngiti sa mga labi. Yes, Celestine? Yumuko ako at inayos ang dulo ng cardigan ko. Can I ask you something? A personal question. Anything. Huminga ako ng malalim bago inangat ang tingin ko sa kanya. Nasaan ang mommy ni Bella? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Alessandro. Naging formal at tahimik ang buong paligid. Ang hangin sa balkonahe tila biglang lumamig. Nakatitig siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang isang matinding kalituhan at hiwaga na matagal niya nang binitawan. Pumikit siya ng mariin at huminga ng malalim. To be honest, Celestine, bulong ni Alessandro sa malalim na boses.
I don't know. Kumunot ang noo ko sa matinding pagtataka. What do you mean, you don't know? Hindi mo siya kilala? Tumingin sa Alessandro sa malayo, patungo sa mga ilaw ng lungsod, habang dahan-dahang nilalahad ang kwentong 6 na taon niya nang dinadala sa kanyang dibdib. I never met her. I don't even know her name. Sandaling natigil ang ikot ng mundo ko sa sinabi ni Alessandro. Nakatitig ako sa kanyang seryosong mukha, hinahanap ang kahit anong bakas ng biro pero walang anilang katotohanan at matinding kalituhan lang ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Hindi mo siya nakikita? Pabulong kong tanong. Halos ayaw lumabas ng boses ko sa matinding pagtataka. Huminga ng malalim sa Alessandro, muling tumingin sa malayo. Tila binabalikan na isang gabing matagal na ng pilit na inuunawa. 6 na taon nang nakakalipas. Dahan-dahang pagsisimula niya. May ginanap na malaking charity gala sa isang kilalang hotel. Ang buong high society at mga negosyante ay naroon. Pero hindi ko alam, may naglagay pala na matinding gamot sa inumin ko. It was a setup by some business rivals who wanted to ruin my reputation. Kumuyom ang mga kamay ni Alessandro sa gabay ng balkonahe. Naramdaman ko na lang umiikot ang paligid ko. Nag-iinit ang buong katawan ko. Pilit kong nilabanan ng epekto ng gamot at pumasok ako sa isa sa mga private suite ng hotel para magtago. Bago ko tuluyang mawala ng kontrol at malay, may pumasok na babae sa kwarto. Hindi ko matandaan ang mukha niya, natatandaan ko lang ang gulo, ang dilim, at ang init ng gabing yon. Nanatili akong tahimik, nakatitig sa kanya habang nakikinig sa bawat detalye. Pagising ko kinabukasan, wala na siya. Patuloy ni Alessandro. Puno ng gulo ang kwarto, pero walang kahit anong bakas ng babaeng kasama ko. Walang pangalan, walang gamit na naiwan. Pinalinis ng pamilya kong insidente para hindi na kumalat sa media. At paano si Bella? Tanong ko. Makalipas ang 9 na buwan, malumanay na sagot niya at may bahagyang paglambot sa kanyang boses. Isang maulang madaling araw, nagising ang mga guard sa gate ng mansyon dahil sa iyak na isang sanggol. May iniwang kulay rosas na basket sa mismong tapat ng gate. Sa loob noon, nandoon ang 3 buwang gulang na si Bella. Napahawak ako sa aking dibdib. May kasama tong sobre. Dagdag ni Alessandro. Naglalaman ng birth certificate ng bata na walang nakalagay na pangalan ng ina at isang official DNA test result mula sa isang sikat na laboratorio. Mabilis kong pina-verify ang DNA test sa sarili kong mga doktor. 100% match. Si Bella ay akin. Siya ang anak ko. Pero kahit anong imbestiga at paghahanap ang ginawa ng mga private investigators ko, hindi namin kailanman nahanap kung sinong babaeng nag-iwan sa kanya. Wala ring CCTVs na nakakita ng nag-iwan ng basket dahil binura ang mga footages ng gabing yon. Nakatitig lamang ako sa kanya. Ang laking palaisipan, ang laking misteryo. Paano ang isang ina ay basta na lamang mag-iiwan ng kanyang anak sa gate ng isang mansyon? Kaya mula ng araw na yon, bulong ni Alessandro habang tumitingin sa akin. Pinangako ko sa sarili kong ibibigay ko lahat para kay Bella. Pero lagi kong nararamdaman ang kulang sa buhay niya, ang paghahanap niya sa kanyang ina. Habang nakikinig kay Alessandro, biglang pumasok ang isang napakatinding sakit sa likod ng ulo ko. Isang matinding antak na parang may pumuputok na ugat sa utak ko. Napahawak ako sa aking sentido, napakapit ng mariin. Celestine, are you okay? Alalang-alalang tanong ni Alessandro habang mabilis na humawak sa magkabilang balikat nito. Oo. Utal kong sagot habang pilit tinidilat ang aking mga mata. Medyo kumirot lang ang ulo ko. Sa kaibuturan ng isip ko, may mga malalabong imahe ang biglang nag-flash. Isang madilim na silid, tunog ng malalakas na ulan, amoy ng mamahaling pabango at tunog ng isang aksidente sa kalsada. Di alam ni Alessandro at hindi ko rin pa tuluyang nauunawaan sa mga sandaling yon, pero ang mga alaala na 7 taon ng baon at nawala sa utak ko dahil sa isang matinding aksidente ng kabataan ko ay dahan-dahang bumabalik. Maghapon kong naramdaman ang kakaibang bigat sa aking ulo. Ang mga malalabong imaheng nag-flash sa isip ko kagabi tila mga aninong patuloy na nagpaparamdam sa bawat sulok ng utak ko. Kinabukasan, habang pumasok sa opisina si Alessandro at nasa eskwelahan si Bella, naisipan ko, tulungan si Manang Fe sa pag-aayos ng lumang storage room sa ikalawang palapag. Ito ang kwarto kung saan nilalagay ang mga lumang gamit at kahon mula sa mga lumang pag-aari ng pamilya De Luca.
Kabilang ang mga naiwang gamit sa lumang hotel suite namin, 6 na taon na ang nakalilipas. Iha, sigurado ka kaya mo rito? Aralang tanong ni Manang Fe habang nakatingin sa maalikabok ng mga kahon. Pwede namang ang mga utosan na lang ang mag-ayos nito. Kaya ko po, Manang. Nakangiting sagot ko. Gusto ka rin magpalipas ng oras para di ko po maisip ang sakit ng ulo ko. Na maiwan akong mag-isa sa silid, pinalipas ko ang oras sa pagbubukas ng mga lumang plastic box. Sa dulo ng silid, may isang maliit na wooden chest na nakatago sa ilalim ng isang velvet cloth. Sabi ni Manang Fe, ito ang maliit na kahon kung saan iniimbak ang mga private investigator ni Alessandro ang ilang gamit na nakuha mula sa silid ng hotel at sa basket kung saan iniwan si Bella. Binuksan ko ang wooden chest. Sa loob noon may ilang lumang papeles, isang punit na resibo at isang maliit na velvet pouch. Kinuha ko ang pouch at dahan-dahang binuksan to. Lumabas mula sa loob ang isang silver necklace. Isang simpleng kwintas na may pendant na hugis maliit na bituin at may nakaukit na letrang C sa likod. Biglang humintong ikot ng mundo. Nang lamig ang buo kong katawan mula ulo hanggang paa, nanginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa kwintas. Ang puso ko nag-uumpisang pumukpok ng napakalakas sa aking dibdib. Tila gustong pumutok mula sa pader ng aking ribcage. Hindi maaari ito. Pabalong at basag kong usal. Flashback 6 years ago. Hindi ako basta napadpad sa hotel yon. Isang charity gala noon ko sa nagtatrabaho ko bilang part-time waitress. May nakakita sa akin na pumasok sa maling hallway. Ilang gulo ang nangyari. Pumasok ako sa isang madilim na suite para magtago sa isang nagwawalang bisita at doon ko nakasalamuha ang isang lalaking nanginginig sa matinding epekto ng gamot. Ang gabi ng pagkahulog, ang gabi na matinding init at lito. Matapos ng gabing yun natakot ako. Tumakas ako ng maaga at naiwan ang aking kwintas sa kama. Makalipas ang ilang buwan nalaman kong buntis ako. Nag-iisa, walang pera at pilit na tinago ang pagbubuntis habang nagtatrabaho. Pinanganak ko ang isang napakagandang sanggol na babae pero 3 buwan matapos siyang isilang habang nakasakay kami sa isang taxi tungong ospital, isang mabilis na sasakyan ang bumangga sa amin. Ang aksidente. Nagising ako sa ospital pagkaraan ng ilang linggo nang walang anumang alaala sa nakaraan. Ang sinabi sa akin ng doktor at ng nagpakilalang kamag-anak ko, ang pamilya Laurent, ang mayamang angka na pilit nagtatago sa akin ay namatay ang sanggol sa aksidente. Pero ang totoo, hindi namatay ang sanggol. Isang kamag-anak ng mga Laurent ang kumuha sa bata mula sa aksidente. Gumawa ng peking balita na patay na ang sanggol at pilit nilayo si Bella sa akin upang maagaw ang buong mana at pamana ng pamilya Laurent na nakapangalan pala sa akin bilang solong tagapagmana. At para hindi sila mabisto, patagong iniwan ng sila rin ang bata sa gate ng mga deluka kasama ng DNA test. Alam na si Alessandro ang ama nito. End of flashback. Bella, umiiyak kong bulong habang nakaluhod sa maalikabok na sahig ng storage room. Tumutulo ang masaganang luha mula sa aking mga mata papunta sa aking mga palad. Bella, anak ko! Hindi lang ako basta nani. Hindi lang ako basta pumasok sa buhay nila ng walang dahilan. Si Isabella, ang 6 na taong gulang na batang minahal ko mula sa unang araw na tinapon niya sa akin ng orange juice ay ang mismong sanggol na iniyakan ko sa loob ng 7 taon. Siya ang anak ko at ako ang kanyang tunay na ina. Hindi pa man tuluyang napapawi ang matinding gulat at luhang umaagos sa aking mga pisngi habang hawak ang kwintas, biglang nabulabog ang buong mansyon. Ang nakatutulig na tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan at ang kasunod na malakas na kalampag sa ground floor ang nagpabalik sa akin sa realidad. Mabilis kong sinilid ang kwintas sa aking bulsa, patakbong bumaba sa grand staircase. Doon sa foyer, nakahandusay ang isa sa mga security guard habang si Manang Fe umiiyak na nakahawak sa pinto. Celestine, si Bella! Hysteric na sigaw ni Manang Fe habang nakaturo sa labas ng gate. Pagkababa pa lang niya ng school van, may humarang ng itim na SUV. Kinuha nila si Bella? Ano? Parang pinukpok ng martilyo ang dibdib ko. Bago pa man ako makatakbo palabas, mabilis na pumasok ang metallic green na sports car ni Alessandro. Nag-skid ang gulong nito sa driveway. Mabilis bumaba si Alessandro, hawak ang kanyang phone. Ang mukha ay namumutla at puno ng matinding galit.
They are tracking her iPad location. Mabilis sa saad ni Alessandro nang makita ko. Pumasok sila sa bypass road patungong abandoned industrial estate. Hindi na ako nagdalawang isip. Bago pa man maisara ni Alessandro ang pinto ng sasakyan, ay mabilis akong sumakay sa passenger seat. Isama mo ko. Bilisan mo, Alessandro. Sa gitna ng mabilis at mapanganib na pagpapatakbo ni Alessandro sa kalsada, nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. It's Vivian Ashford and her family's proxy. Malamig at galit na paliwanag ni Alessandro habang pinaharurot ang sasakyan. The Lawrence and Ashfords. Nalaman nilang may naiwang tunay na tagapagmana ng Laurent Estate. Gusto nila na gamitin si Bella para pigilan ang pagsisiwalat ng mga dokumento. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang Ashford at Laurent family, ang mga taong nagnakaw ng buhay ko at naglayo sa aking anak. Ilang minutong lumipas, suminto kami sa labas sa isang lumang warehouse sa may gilid ng bangin. Walang katuturan ng takot. Mabilis kaming bumaba at patagong pumasok sa loob. Sa gitna ng abandonadong bodega, nakatali ang maliliit na kamay ni Bella sa isang upuan. Sa tapat niya ay nakatayo ang dalawang armadong lalaki at si Vivian Ashford, ang sosyalera at ambisyosang babae na pilit nagsisiksik sa buhay ni Alessandro. "You're making a mistake, Vivian," sigaw ng maliit na boses ni Bella. Kahit nanginginig sa takot at may luha sa mata, nakatagay pa rin ang kanyang baba. "My daddy will literally destroy your entire life and Sisi will pour cold water on your ugly head." "Shut up, you brat!" galit na sigaw ni Vivian. Habang nakataas ang kamay para sampalin ang bata, "Walang liligtas sa'yo dito." Nang makitang itataas ni Vivian ang kanyang kamay patungo sa mukha ng aking anak na walang lahat ng takot at lohika sa isip ko. "Duwag!" Napasigaw ako habang buong lakas patakbong lumabas mula sa kanilalagyan namin. Bago pa man makareact ang isa sa mga armadong lalaki, mabilis lumabas si Alessandro at sinuntok ang unang lalaki sa panga. Habang ako naman diretsong sumugod kay Vivian. Isang matinding sampal ang binigay ko kay Vivian na nagpapatumba sa kanya sa semento. "Don't you ever touch my daughter." Galit na sigaw ko. Gulat na gulat si Vivian. Habang nakahawak sa kanyang namumulang pisngi pero lalong naging magulo ang paligid nang maglabas ng baril ang pangalawang lalaki. Mabilis nakipagbuno si Alessandra sa lalaki upang agawin ang baril. Sa gitna ng kaguluhan at tunog ng mga nababasag na gamit, sinamantala ko ang pagkakataon para takbuhin ang kinaroroonan ng upuan ni Bella. Mabilis kong pinalaya ang kanyang mga kamay. "Sisi!" Umiiyak na sigaw ng bata habang kumakapit sa leeg ko. "Ligtas ka na, baby. Tahan na!" Bulong ko habang nirerespondihan ng kanyang mga yakap. Ngunit bago kami makalayo, nakatayo na pala si Vivian sa likuran namin. May hawak na isang mabigat na bagal na pangpokpok. Nandilisik ang kanyang mga mata sa galit. "You ruined everything, Nani!" Sigaw ni Vivian habang buong lakas na tinulak ang bakal patungo sa aming kinaroroonan. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Pinalibutan ko si Bella ng sarili kong katawan at sinanggalang ang aking likod upang saluhin ang matinding tama ng bakal. Ang matinding sakit ay gumapang sa aking balikat sa likod, dahilan upang mapalhod ako sa semento habang hawak-hawak ng mahigpit ang aking anak sa aking mga bisig. Nang makita ni Bella ang nangyari, ang pagsuong ko sa panganib at ang dugong bahagyang pumapatak mula sa gasgas sa aking noo para lang protektahan siya, isang matinding pagsigaw ang lumabas sa kanyang maliit na dibdib. Isang sigaw na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. "Mama! Help me!" Pumatak ang malalaking luha sa aking mga mata. "Mama!" Tinawag niya akong mama. Ang salitang 7 taon kong hinintay marinig mula sa kanyang mga labi. "Nandito si Mama, Bella." Umiiyak kong bulong habang mahigpit siyang niyayakap. "Hindi ka na muling kukunin ng kahit sino pa sa akin." Sa sandaling yon, nagawang maagaw ni Alessandro ang baril mula sa lalaki at mabilis tinutukto sa mga salarin. Habang sa labas naman, mabilis pumasok ang mga sirens ng sasakyan ng pulisya na tinawag ng security team ng DeLuca Holdings. Pinalibutan ng mga pulis ang warehouse. Inaresto si Vivian at ang kanyang mga kasabwat na nagwawala habang sinusuot ang mga pusa at piring sa kanila. Habang nakaluhod pa rin ako sa sahig, hawak ni Bella na patuloy na umiiyak sa aking dibdib, lumapit si Alessandro sa amin.
Lumuhod siya sa tabi namin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aming mga mukha. Are you both okay? Alalang-alalang tanong ni Alessandro, ang mga mata puno ng luha at matinding takot na baka mawala kami sa kanya. Tumingin ako kay Alessandro. Tinitigan niya ang kwintas at pagkatapos tumingin din sa akin, sa aking mga mata na puno ng katotohanan. Alessandro, pabulong at basag kong wika. I'm not just number 31. Ako ang babae sa hotel suite. Ako ang ina ni Bella. Napatulala si Alessandro. Ang mga luhang matagal niyang pinipigilan tuluyang dumaloy sa kanyang mga pisngi habang nakatitig sa aming dalawa ng kanyang anak. Ang mahabang paghahanap, ang mahabang gabi ng kawalan ay nagwakas na sa gitna ng yakap naming tatlo. Lumipas ang ilang buwan. Matapos sa matinding gabi sa abandonadong bodega, mabilis na gumulong ang gulong ng hustisya. Sa tulong ng pinakamagaling na abogado ni Alessandro at ng mga ebidensyang nakalap, napatunayan sa korte ang kasamaan ni Vivian Ashford at mga kurakot na miyembro ng pamilya Loren. Binaliktad ng korte lahat ng peking dokumento at binalik sa akin ang nararapat na mana at pangalan bilang solong tagapagmana ng pamilya Loren. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang official DNA test na muling sinasagawa ay nagkumpirma ng katotohanan na matagal nang sinisigaw ng aking puso. Ako ang tunay na ina ni Isabella. Ngunit sa kabila ng bilyon-bilyong pisong mana at panibagong status sa lipunan, wala pa ring nagbago sa simpleng buhay na gusto ko. Isang magandang Biyernes ng hapon, payapa ang buong De Luca Estate. Ang malawak na hardin na papaligiran ng mga namumukadkad na puting rosas, habang ang golden hour ng paglubog ng araw nagbibigay ng warm at kahel na kulay sa buong paligid. Nakatayo ako sa may veranda, nakasuot ng isang simpleng white lace dress habang pinapanood si Bella na masayang nakikipaghabulan sa kanyang bagong alagang tuta sa damuhan. Walang maarte, walang sigawan sa kale chips at walang baso ng juice na itinatapon. Isang tunay, masaya at kompletong bata. Naramdaman ko ang dalawang malalaking kamay na marahang humawak sa aking bewang mula sa likod. Binaba ni Alessandro ang kanyang baba sa aking balikat at naramdaman ko ang angat ng kanyang paghinga sa aking leeg. Nakasuot siya ng formal ngunit relax na cream polo shirt. What are you thinking about, Mama Bella? Pabulong at malambot na tanong ni Alessandro sa aking tenga. Napangiti ako at sinandal ang ulo ko sa kanyang dibdib. Iniisip ko lang kung gaano kagulo ang buhay nung unang araw na pumasok ako sa gate na yan. Nakatapon ng orange juice sa damit ko. Galit na galit ang mga anak mo at ikaw naman nakatayo sa balcony. Habang mukhang laging may utang ang buong mundo sa'yo, natawa ng mahina si Alessandro, isang tunay, malalim at napakalambing na tawa na ngayon araw-araw kong naririnig. I was desperate that day, Celestine. Pag-amin niya habang marahang inipit ang ilang lalaglag na buhok sa likod ng tenga ko. I thought I was just hiring an applicant number 31 to fix my daughter's behavior. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata. Ang mga matang yon na dating malamig at walang emosyon, puno ngayon ng walang katapusang pagmamahal, lambing at proteksyon. Kinuha ni Alessandro ang aking kanang kamay, dahan-dahan sa gitna ng hangin sa hardin at sa ilalim ng pagsikat ng mga unang bituin sa kalangitan, lumuhod ang bilyonaryong CEO ng De Luca Holdings sa tapat ko. Nilabas mula sa kanyang bulsang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito at doon kumislap ang isang eleganteng diamond ring na may maliit na star-shaped cut, katulad ng disenyo ng silver necklace na nagbalik sa aking mga alaala. Celestine Alonte, panimula ni Alessandro, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa matinding emosyon. Akala ko, naghahanap lang ako ng nanny para sa anak ko. Akala ko pera at disiplina lang kailangan ng bahay na to para maging maayos. Ngumiti siya at isang patak ng luha ng kagalakan ang dahan-dahan dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko alam na ang inaharap pala ng anak ko at ang taong matagal nang hinihintay ng puso ko ay ang mama niya. You brought light into our dark world. You healed my broken daughter and you healed me. Huminga siya ng malalim, nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Will you do me the honor of making me the happiest man in the world? Will you marry me, Celestine? Napahawak ako sa aking bibig. Ang mga luha ng matinding kaligayahan mabilis pumatak mula sa aking mga mata bago pa man ako makasagot.
Daddy! Sissy! Mabilis na patakbong lumapit si Bella mula sa hardin. Nakasuot din siya ng matching white dress. Lumapit sa gitna naming dalawa, nagkatingin sa aming mga buka, at pagkatapos tumingin sa singsing na hawak ng kanyang ama. Inayos ni Bella ang kanyang perlas na headband, tumingin sa akin habang nakataas ang isa niyang kilay sa kanyang classic, pilya at medyo konyo style. Sige na, Sisi, say yes na! Pagsingit ni Bella habang tinutulak ng kaunti ang balikat ng ama niya. Like, literally, Daddy's knee is getting dirty on the grass and besides, I already approved him to be your husband. Natawa kaming pareho ni Alessandro sa gitna ng aming mga luha. Ang pilyang bata ay talagang hindi mawawala. Yumuko ako at pinalibutan ng aking mga braso si Alessandro upang patuyuin siya. Yes, Alessandro. Yes, papakasalan kita. Mabilis sinuot ni Alessandro ang singsing sa aking daliri. Tumayo at buong lambing akong iniangat at inikot sa hangin bago ginawa na isang matamis, malalim at puno ng pangakong halik sa aking mga labi. Nang ibaba niya ako, mabilis na sumiksik si Bella sa gitna naming dalawa. Binaba namin pareho ni Alessandro ang aming mga katawan at niyakap na napakahigpit ang aming anak sa gitna. Humawak ang maliit na kamay ni Bella sa mga kamay naming dalawa. Tumingin si Bella sa aming dalawa. So, can we finally be a normal family now? Tanong ng bata. Yes, baby. Sagot ko habang hinahalikan ng kanyang noo. We are a family now, forever. A complete, noisy and happy family. Dagdag ni Alessandro habang hinahalikan naman ang buhok naming magdalawa. Habang tuluyang lumulubog ang araw at unti-unti, nagliliwanag ang mga ilaw sa paligid ng mansyon, sabay-sabay kaming tatlong naglakad patungo sa loob ng bahay. Magkakahawak ang mga kamay, may mga ngiti sa labi at may mga pusong pumipintig sa iisang ritmo. Hindi na ako si applicant number 31. Si Alessandro hindi na lang ang malamig na CEO at si Bella hindi na ang batang nangungulila. Dahil may mga tahanan na hindi lang nabubuo sa dugo o sa dami ng kayamanan, kundi sa mga pusong hindi kailanman sumuko sa isa't isa upang mahanap ang daan pabalik sa bahay. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo o sa dami ng kayamanan, kundi sa pagmamahal, pag-unawa at pasensyang handang magpatawad. Minsan ang mga pagsubok at kulang sa ating buhay ang mag-aakay sa atin patungo sa mga taong kukumpleto sa ating pagkatao. Basta marunong tayong tumingin gamit ang puso at hindi sumuko sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong oras, patuloy na pagtangkilik at matyagang pakikinig sa kwentong ito. Naway naghatid to ng saya, kilig at inspirasyon sa inyong araw. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, maging ligtas at pagpalain po tayong lahat.